Magagamit pa nga ba ni Yuta si Rika matapos niyang magpalit ng katawan? Mapapakinabangan ba ni Yuta ng maayos ang Limitless ngayong nasa katawan na siya ni Gojo? At anong mangyayari kapag natapos na ang 5 minutong limitasyon ng abilidad ni Yuta? Yan ang ilan sa mga katanungang susubukan nating bigyan ng kasagutan sa video na ito, sapagkat sigurado ako na isa din kayo sa mga napapaisip kung ano ang hangganan at kung gaano kalakas na ngayon si Yuta matapos nilang maging isa ni Gojo. Ang unang tanong na sasagutin natin ay kung magagawa pa ba ni Yuta na mapalabas si Rika matapos niyang lumipat sa katawan ni Satoru Gojo. Ang kasagutan sa tanong na ito ay oo. Si Rika ay kasama na ni Yuta simula noong bata pa sila at kahit noong kulang pa ang kaalaman niya sa paggamit ng cursed energy. Noong nagawa din ng kaluluwa ni Rika Orimoto na tumawid sa kabilang buhay, naiwan ng cursed spirit niyang anyo kay Yuta. Nagpapatunay ito sa maigting na koneksyon ng sorcerer kay Rika. Noong ililipat na ni Yuta ang kanyang utak patungo sa katawan ni Gojo, kinausap niya si Rika na nasa loob ng kanyang singsing. Humingi siya ng pasensya dito dahil nilipat niya ang singsing sa kanyang kanang kamay. Matatandaan na nakalagay ito sa kaliwang kamay niya noon, subalit dahil nagawa ng world cutting slash na maputol ang kaliwang braso ni Yuta, kailangan niyang ilipat ang singsing sa kanang kamay. Isa itong maliit na detalyeng maaari ng palagpasin ng istorya, pero isinama siguro ni Gege ang eksena sapagkat gusto niyang ipakita na katulad ng paglipat ni Yuta kung saan nakasuot ang kanyang singsing, magagawa din ng binatang sorcerer na ilipat si Rika mula sa kanyang katawan patungo sa katawan ni Gojo. Higit pa dito, naniniwala din ako na magagamit pa rin ni Yuta si Rika sapagkat hindi basta-basta lilipat ng katawan ng sorcerer kung alam niyang mawawala sa kanya si Rika. At tiyak na isasaalang-alang ni Yuta ang magiging lagay ni Rika bago siya gumawa ng isang malaking sakripisyo. Sigurado ako na makikita pa natin si Rika at tutulungan niya si Yuta kapag natalo ng binatang sorcerer ang King of Curses sa palakasan ng Domin Expansion. Maliban kay Rika, maaaring natanong nyo din kung madadala pa ba ni Yuta ang mga nakopya niyang curse technique patungo sa katawan ni Gojo. Ang tingin kong kasagutan sa tanong na ito ay oo. Maaasahan pa ni Yuta ang kanyang copy ability, pati na rin ang mga nakopya niyang kakayahan. Nasabi ko ito sapagkat ayon sa kwento, ang mga curse techniques ay nakaukit na sa utak ng isang sorcerer. Kaya pwede nating paniwalaan na sa paglipat ni Yuta ng kanyang utak patungo sa katawan ni Gojo, kasama ding nalipat ang mga orihinal niyang curse technique o ang kanyang copy ability. Kung atin ding babalikan, ang body hopping ability ni Kenjaku ay merong kakayahang dalhin ng curse technique ng katawan na kanyang pinanggalingan patungo sa bagong katawan na kanyang pinaglipatan. Ito ang tumulong sa cursed user para magamit ang anti-gravity curse technique ni Kaori Itadori habang gamit ang katawan ni Suguru Geto. Kaya, hindi malabong magamit ni Yuta ang kanyang copy ability para makapanggaya pa ng curse technique ng ibang sorcerers habang nasa katawan ni Satoru Gojo. At isa pa, wag natin kakalimutan na si Rika ang nagsisilbing storage ng mga curse techniques na nakopya ni Yuta. Ibig sabihin, hanggat meron pa ding koneksyon ng dalawa, magagamit pa rin ni Yuta lahat o ang karamihan sa mga curse techniques na nagaya niya. Ngayon naman, para sa katanungan kung magagamit ba ni Yuta ang curse spirit manipulation na pinagmayarian noon ni Kenjaku, ang kasagutan ko ay posible. Ang kakayahan ni Yuta na makakopya ng abilidad ng ibang sorcerer ay nagaganap din kapag nakakain si Rika ng parte ng katawan ng kahit na sino. Hindi mahalaga kung anong parte ito ng katawan o kung gaano kalaking bahagi ang nakain ni Rika, makakopya pa rin nila Yuta ang kakayahan ng sorcerer na ito. Sa tingin ko, ang ulo mismo ni Kenjaku ang kinain ni Rika matapos nilang matalo ang cursed user. Nagdulot ito para makopya nila ang body hopping technique ni Kenjaku at ang cursed spirit manipulation technique ni Geto. Pero kahit nagawa ni Yuta na magaya ang abilidad na kumontrol ng mga cursed spirits, hindi ito nangangahulugan na magiging kapakipakinabang ito sa pakikipaglaban niya kay Sukuna. Sapagkat kung ating babalikan, nakawala na ang mga cursed spirits na nasa katawan ni Kenjaku matapos siyang mapugutan ni Yuta. Kaya wala nang magagamit pang cursed spirits ang binata, kahit tinataglay niya na din ang cursed spirit manipulation. Ang isa pa sa katanungan ng marami ay kung makakaya ba ni Yuta na gamitin ng Limitless nang walang problema. Ang kasagutan ko sa tanong na ito ay magkahalong oo at hindi. Naniniwala ako na magagamit ni Yuta ang Limitless pero hindi kasing pulido ng kayang gawin ni Gojo.
Ang Limitless ang isa sa pinakakomplikadong curse technique sa istorya. Ito ang dahilan kaya hindi agad natutunan ni Gojo ang paggamit sa Red sa kabila ng paggabi ng kanyang buong pamilya na kabisado ang kakayahan. At hindi din agad naging bihasa si Gojo sa paggamit ng Infinity kaya nagsanay pa siya ng ilang taon upang maabot ang buong kapasidad ng abilidad. Sa madaling salita, kung si Gojo ay hindi agad naging eksperto sa kakayahang tinataglay niya na simula noong siya'y bata pa, siguradong mahihirapan si Yuta na magamit ang kakayahang ngayon niya pa lamang nakuha. Siguro, masusuportahan ng kwento ang ideya na maggamit ni Yuta ang Limitless kung gagamitin ng kwento ang dahilan na sanay ang binatang sorcerer sa pagkopya ng mga curse technique ng ibang tao at paggamit ng kakayahang hindi kanya. Kaya, madali lamang din sa kanyang magamit ang Limitless ni Gojo. Bukod dito, pwede ding sabihin ng kwento na si Yuta at Gojo ay naging magkapare sa Soul Switch training gamit ang curse technique ni Wiwi. Sa tulong nito, naging pamilyar si Yuta sa Limitless. Kung wala ang mga ganitong rason o paliwanag ng kwento, tiyak na madami ang kukwestiyon kung paano nagagamit ni Yuta ang Limitless ni Gojo. Bukod dito, tinatanong din ng marami kung kaya ba ni Yuta na gamitin ang Six Eyes ngayong nasa katawan na siya ni Gojo. Ang Six Eyes ay pagmamayari lamang ng Gojo Clan. Hindi ito na ibibigay ng kapalaran sa kahit na sinong angkan at napapasa lamang sa bagong silang na miyembro ng pamilya kung namatay ang kasalukuyang Gojo na nagmamayari sa Six Eyes. Pero nanatili ang mga matang ito sa katawan ni Gojo at hindi napasa sa bagong miyembro ng kanilang angkan dahil maaaring epekto ito ng paglipat agad ng utak ni Yuta sa katawan ng sorcerer. O di kaya ay dahil sa wala pang bagong silang na miyembro ng angkan na magmamana sa Six Eyes matapos mamatay si Gojo. Maliban dito, sa chapter 261 kung saan ibinunyag ang paglipat ni Yuta sa katawan ni Gojo, na pag-usapan ng binatang sorcerer at ng kanyang guro ang pagiging descendant nila ng lahi ng mga Sugawara. Nagdulot para maging magkamag-anak sila Gojo at Yuta. Posible na ang pagiging magkadugo ng dalawa ang nagpahintulot kay Yuta na magamit ng walang problema ang Six Eyes. Ganun pa man, dapat ko ding isama sa paliwanag na ito ang detalye sa chapter 261 kung saan nililinaw ni Yuta sa kanyang guro ang sinabi ng kaling game player na si Takaku Uro ukol sa pagiging descendant ni Yuta ng Fujiwara clan. Pinanindigan ni Gojo ang kanyang nalalaman na magkapamilya talaga sila ni Yuta, pero hindi inalis ng sorcerer ang posibilidad na tama din ang narinig ng kanyang estudyante tungkol sa relasyon nito sa mga Fujiwara. Isinama ko ito sa aking paliwanag sapagkat paano kung nagkamali lamang si Gojo ng nalalaman at imbes na Sugawara, galing talaga si Yuta sa mga Fujiwara. Kapag ito ang sitwasyon, posibleng magkaproblema ang binata sa paggamit ng utak ni Gojo o ng Six Eyes nito, sapagkat ang Sugawara clan at ang Fujiwara clan ay mortal na magkalaban noong unang panahon. Maaaring dahil sa alitang ito, lumikha ang bawat pamilya ng binding vow na magbabawal sa kahit na sinong parte ng kanilang angkan na makipagsama o makipag-isa sa kalaban nilang angkan. Ibig sabihin, kung si Yuta ay isa talagang Fujiwara at ang ginagamit niya ngayong katawan na si Gojo ay Sugawara, pwedeng magkaroon ng conflict o problema ang pagiging isa ng dalawa. Isa lamang itong teorya, subalit sa tingin ko, hindi isasama ng maiakda ang eksena ng pagkwestiyon ni Yuta sa pinanggalingan niyang angkan kung wala itong mas malalim na kahulugan. Ang huling tanong na susubukan kong sagutin sa video na ito tungkol sa paglipat ni Yuta ng kanyang utak sa katawan ni Gojo ay kung anong mangyayari matapos ang 5 minuto. Kung ating matatandaan, nakakagamit lamang si Yuta ng mga curse techniques na kanyang nakopya sa loob ng 5 minuto matapos niyang tawagin ang buong anyo ni Rika. Pagkatapos nito, hindi na niya maaasahan ng mga nagaya niyang abilidad. Maliban na lamang kung nasa loob siya ng kanyang domain. Ang limitasyong ito sa kakayahan ni Yuta ang nagbibigay ng mga posibilidad sa mga pwedeng mangyari sa kanya matapos niyang ilipat ang kanyang utak sa katawan ni Gojo. Maaaring kapag natapos ang 5 minuto, mamamatay si Yuta sapagkat hihinto na rin ang body hopping technique na nakopya niya mula kay Kenjaku. O di kaya naman ay maaaring hindi na makabalik si Yuta sa orihinal niyang katawan at manatili na lamang siya sa katawan ni Gojo habang buhay. Mahirap hulaan kung ano ang kahihinat na ni Yuta, pero magbibigay ako ng isang pinakapositibo at isang pinakanegatibong outcome sa paglipat ni Yuta sa katawan ni Gojo. Ang pinakapositibong pwedeng mangyari matapos ang 5 minuto ay ang pagbunyag ng kwento na buhay pa rin si Yuta at Gojo. Pwedeng sabihin ng kwento na habang nakikipaglaban ng binatang sorcerer sa King of Curses, pinapanatili ni Rika na buhay ang katawan ni Yuta sa kanilang hideout at pinaghihilom niya ito mula sa mga pinsala sa tulong ni Shoko.
Ito ang dahilan kaya hindi kasama ng sorcerer ang cursed spirit noong hinarap nito si Sukuna. Kasabay ng pagpapagaling sa katawan ni Yuta ay ang pagpapanatili naman nila Arata Nita at rin amayi na buhay ang utak ni Gojo. Sa palagay ko, pwedeng gamitin ni Arata ang kanyang curse technique para manatili sa magandang kondisyon ang utak ni Gojo habang si Rin naman ay sinasalpakan ito ng sangkatarbang asukal para magpatuloy sa paggana. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sa chapter 261 sinabi ng kwento ang curse technique ni Rin, kasabay ng pag-alis ng utak nila Gojo at Yuta. Para nga naman, hindi tayo magulat kapag ipinaliwanag na sa mga susunod na kabanata na ang kakayahan ni Rin ang tumulong kanila Gojo. Dulot ng pananatiling buhay ng utak ni Gojo sa tulong nila Rin at Arata, at dahil sa muling pagkabuo ng katawan ni Yuta dahil kay Rika at Shoko, muling makakabalik ang binatang sorcerer sa kanyang katawan. At mailalagay muli nila ang utak ni Gojo sa katawan nito. Sa madaling salita, ginamit lamang nila ang cursed energy ni Yuta para muling pagganahin ang katawan ni Gojo at maibalik ito sa kamatayan. Katulad ng pagbuhay ni Kenjaku sa katawan ni Geto at pagkasaayos ni Sukuna sa katawan ni Yuji kahit ilang oras na itong patay. Yan ang pinakapositibong pwedeng maganap matapos ang 5 minuto. Pero dahil kilala natin si Gege, titingnan din natin ang pinaka-negatibong pwedeng mangyari. Ito ang kamatayan ni Yuta at ang paggamit ni Kenjaku sa mismong katawan ni Gojo. Malaki ang posibilidad na ang dahilan kaya hindi maayos na pinapaliwanag ng kwento ang kakayahan ni Kenjaku ay dahil may tinatagong lihim ito. Sapagkat posibleng hindi ang utak ni Kenjaku ang tunay niyang anyo. Maaaring ang tunay niyang katauhan ay ang kanyang mismong curse technique at ang kung sino mang gagamit ito ay pwedeng masaniba ni Kenjaku. Hindi malabong mangyari na isa itong perpektong halimbawa ng curses na lalong lumalakas kapag namamatay ang nagmamay-ari. Maaaring matapos lumipat ng maraming beses sa iba't ibang katawan at mamatay ng paulit-ulit sa mga anyong ito, lalong lumakas ang sumpa ni Kenjaku at ang kanyang curse technique. Dahilan para maging siya na mismo ang kanyang sariling kakayahan. Noong kinain ni Rika ang utak ni Kenjaku, hindi lamang nakopya ni Yuta ang abilidad ng cursed user. Tinanggap niya din ang katauhan nito at inilagay sa kanyang utak. Kaya sa oras na manghina si Yuta o mamatay sa pakikipaglaban kay Sukuna, sasakupin ni Kenjaku ang katawan ni Gojo para siya na ang magmay-ari nito. Sobrang nakakagulat talaga na malamang pinatay na ng may akda si Gojo para gamitin ni Yuta ang katawan nito. Kaya sigurado ako na dapat nating asahan ang mas nakakagulantang na mga bagong kabanata ng kwento. Ano nga kaya ang mangyayari kay Yuta matapos ng 5 minuto ng paggamit sa katawan ni Gojo? At magagawa nga kaya ni Yuta na pinsalain man lamang si Sukuna gamit ang mga kakayahan ng kanyang guro? Sana ma-comment nyo mga idol ang inyong opinyon para mapag-usapan pa natin ang mas tumitinding tagpo sa Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila: Carlyle Whitey, Joshua Cabajes, Clarence Sabilio, pati na rin kanila Junaidi Lucman, Jared Tadas, J. Rodrigo Basaka. Ito po ang kasagutan ko sa mga tanong ukol sa pagkasanib ng katawan ni Gojo at Yuta. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!